Hello, Libra! Salamat sa pagbisita o salamat sa pagbabalik. Ito po ang ating Sun, Moon, Rising Sign and Venus. Love reading po ulit. Opo, sa sign ng Libra. Kunin niyo lamang po kung ano ang nakarelate kayo. Tapon niyo yung hindi. Kung hindi nakarelate, okay lang yan. Maaaring ang susunod na video ang siyang makakarelate tayo. So, subscribe lamang po tayo para maabutan natin ang bagong pag-upload. Para makita natin agad kung ito ay something that relates to us, na kung magre-resonate tayo. Trying to prove something, Libra? Meron kang gustong patunayan na I'm good enough to be here? Sorry, pero ang pumasok talaga sa isip ko, maaring nasa isang relasyon ka na ikaw yung third party. Pero hiwalay na kasi sila nung pumasok ka. Siyempre, pwedeng isa lang makarelate doon o wala at all. At general nun mali, sorry. Napaka-specific nun para sa isang card pa lang. Pero yun yung pumasok sa isip ko. So, pwedeng may isang tao na nakaka-relate dun. May gustong patunayan si Libra or meron siyang pinaglalaban. Pwede din na other side, ikaw ang legal wife, ako legal wife. So, pinaglalaban mo yung partnership nyo. Reminds me of yung kay Maggie Wilson. Pinaglalaban niya yung niya dun sa anak niya. Kasi siya naman talaga yung tunay na nanay. Pero mukhang may way around. May work around yung asawa kaya nagigipit si Maggie. So, alam mo ang ganda kasi laging ang daming nakakuha ng lovers. Lumabas ang lovers sa maraming readings. This collective. So, saktong-sakto na Pisces season. It's a time for our self-care, emotional self, tending to our heart space, alagaan ng puso, alagaan ng sarili, tune into our emotions, tune into our intuition, yung gut feel. Ito ang panahon na yon, Pisces season. So, maaaring meron tayong hindi pagkakaunawaan sa ating love life, pero you are trying your best para ipaglaban itong relasyon na ito. Maganda ito kasi ito rin ay senyales ng harmony sa inyong relasyon. So, pwede din na you are working too hard para mapatunayan na you deserve this relationship at pipiliin nyo ang isa't isa. May harm para you're trying hard para maayos ang mga bagay-bagay dahil um, binavalue mo ang harmonious relationship with your partner. Two of Pentacles, nice. Maaring marami ka din na misgivings in the past. And so, ngayon dumating ka sa point na alam ko may pagkakamali ako dati pero ngayon kumbaga nagbago ka na o nagtatry ka na, umi-effort ka na para mag-spend more time with the family. Pwede din na super workaholic ka dati, so ngayon kinakailangan mo nang bawasan. Halos parehas kayo ng Scorpio, meron din siya neto tsaka neto. Pwedeng you are dealing with a Scorpio, you might want to watch yung sa Scorpio, kasi kailangan mo na ring magbawas. Meron kang kailangan bawasan para bawasan sa buhay mo, pwedeng marami kang trabaho, pwede din na subsob ka sa trabaho, bawasan mo yung oras mo sa trabaho para makamtan mo itong harmony na deserve mo naman sa pagsasama niyong ito. Let's see what do we have here. For Libra, ano ang gusto mong... Uy, swerte. Gulong ng palad. Wheel of Fortune. The wheel is in your favor. So, swertehin ka pagdating sa pag-ibig. It doesn't sound like parang ayoko pa naman din yung yung today is your lucky day, yung nagbabato ng mga ganun. Kasi hindi ko naman hawak ang kapalaran ng inyong lahat.
At wala ako sa posisyon para sabihin yun. Guidance lamang po ang meron tayo ngayon. Meron tayong free will lahat. Sabi nga ni Madam Sinay de Seba, meron tayong free will, gamitin natin ito. So, yung pagkakasabi ko ng suswertehin ka ngayon, parang nagiging tunog ano na ako, tunog yung manghuhula talaga na as if hawak ko yung kapalaran niya. Pero, yun naman kasi din itong Wheel of Fortune. So, maaaring with the decision na mag-let go ng mga bagay na hindi na nagsuserve sa'yo, nagpapabigat, o nagtitake na ng time mo with your family, darating papasok ang swerte na once na gawin mo yun. Kasi, ayan, no, tingnan mo, may pintuan, may mag-o-open na door for you. Pwedeng opportunity, pwedeng luck. And you will succeed in doing so. Kung magbabawas ka ng mga ginagawa mo, uy, King of Wands. Libra, alam mo, meron sa paligid mo, pwedeng partner mo yan, pwedeng tatay mo yan. Meron tao sa paligid mo na trying to assert power over you. Very dominant siya. Pwedeng maboka, pwedeng smooth talker. Tinatry kanyang i-talk through doing something na para sa kanila, hindi para sa'yo. Pwedeng nasasakal ka, kaya din siguro eto ka, you're trying your best to prove na you are good enough to be in that place. Na may karapatan ka sa certain I don't know, custody ng bata, pwedeng ganon. May karapatan ka sa bahay, conjugal property, pwedeng ganon. Meron kang tinatry na i-prove, unang-unang card. At maaaring you are trying to prove your role, or you're proving yung kung sino ka sa buhay ng partner mo. Kasi maaaring for the longest time, itong taong to, tinatry niyang mag-assert ng control over you. Meron tao sa paligid mo na alam mo binubulungan ka at ganito dapat yung gawin mo, ganito dapat yung mangyari, ito dapat yung ano gawin mo. And pwedeng yun sa kanya, against that person ka trying to stand your ground. You're putting your foot down. Parang ito dapat. Matagal mo na akong sinususulan ko anong gagawin. Ito dapat, ito ang gagawin ko. Ito ang tama para sa akin. Ito ang kailangan kong tanggalin. At kailangan mangyari to para sa ikabubuti ng anak ko, ikabubuti ng sarili ko, ikabubuti ng mental health ko, pwedeng ganun. Pero uh, pwede din na, yun nga, meron kang kinakailangan tanggalin sa buhay mo. Pero, merong tao na against doon. Oops, hulog. Excuse me. Huy! For some of you, maaaring nasa relasyon kayo, pero you feel so alone. Napag-iwanan, inabandon, left out in the cold. Ito yan. Kaya din siguro you are trying your best na ipaglaban yung relasyon kasi iniwan ka na. Very, very Maggie Wilson, ha? I mean, hindi naman yung asawa niya yung pinaglalaban niya, kundi yung anak niya. Pero yung iba sa inyo, pwedeng yung anak niyo nga yung pinaglalaban niyo, yung custody sa anak niyo. Pwede din yung iba sa inyo, yung partner niyo ang pinaglalaban niyo kasi maaaring nasulot na siya na iba o nagdesisyon na siya na I don't know, umalis. You felt so abandoned, pero hindi ka susuko. Parang hindi mo pinapasok sa utak mo na you are abandoned. Iniisip mo lang is, kaya ko naman on my own, and it doesn't matter kung inabandon na o iniwan, nineglect ako. Kasi it's not about me, it's about my child. Pwedeng ganun yung iniisip nyo. Would be nice na may partner, pero kung wala, lalaban ako para sa mga mahal ko sa buhay. Ganon ang ano ni Libra. Ganon ang peg ni Libra. Oo, pwede din na yung iba sa inyo, you are starting a new chapter with somebody new. Hindi mo na, ipaglalaban mo na lang yung custody ng bata, pero um, magsisimula ka ng panibago with a new person. O pwede din na
pinagdaanan nyo yung marriage counseling at ngayon, towards a new chapter na kayo together. Pero sa side niya, meron siyang kailangan baguhin, hindi ko alam kung ano yon, pero sa side mo, may kailangan kang tanggalin, bawasan. Pwedeng yun nga, yung overwork mo, yung quality time mo kasi sa family mo, na compromise na. So, kailangan mo magbawas. Kailangan mo ng balance. Pwede din na magbawas in a sense na itong relasyon na ito, pwedeng siya nga ito, yung controlling person o dominant, my way or the highway, gagawin natin kung ano yung gusto ko, bahala ka sa buhay mo. Yung energy ng tao na to, pwedeng ito yung tatakasan mo, ito yung aalisan mo, at suswertehin ka sa, magsasucceed ka kung tatakasan mo itong taong to. Pwedeng siya yung aalisan mo at you are on the way towards a harmonious relationship. Not necessarily a harmonious relationship with another person, it could be a harmonious relationship with yourself. You would essentially make a choice and you will stand your ground, you will put your foot down, and paninindigan mo kung ano man yung meron sa iyo ngayon. Moving forward, ganon. Moving forward na si Libra. At maaring naiwan man siya, inabandona, o merong bagay na hindi na parang tinalikuran ka na lang ng isang tao, hindi mo yun gagawing balakid kasi magsisimula ka ng panibago. You will take the leap of faith and magpo-focus sa sarili o ibibigay lahat ng kailangan para parang I'm valuable enough. I'm good enough to be here. At magkakaroon ng bagong pagkakataon na si Libra, bagong opportunity, bagong offer na to start something new. May panibagong simula, kumbaga may panibagong simula si Libra at magtutuloy-tuloy ang swerte. Once nabawasan mo, kung ano man yung ibabawas mo, pwede kasing yun nga, time with sa work, sub sa trabaho, babawasan mo na yung oras mo sa trabaho. Pwede din magre-resign ka para magpahinga. Pwede din na tatanggalin mo na yung, iba sa inyo siguro, gano'n naman yung tatanggalin sa buhay nila, yung tao na very demanding at controlling sa buhay nila. Once you do so, yung swerte will come to you at a new opportunity, a new door will be open to you and you will take that leap of faith. Bahala na si Batman, go! Ganon. Tutuloy mo lang yun. Malakas ang loob ni Libra ngayon. Matapang si Libra. Hindi siya susuko. Hindi ka susuko at hindi ka magpapatinag sa kung sino man ang nagko-control sa'yo sa paligid. I feel that, alam mo din dama mo din na the universe has your back. Talagang may kakampi ka. Maaaring yung iba sa inyo malakas ang paniniwala sa pananampalataya, kaya matapang ang mga galawan ni Libra ngayon. Confident in the slow and steady na pag-iwanan, parang lahat man, parang hindi man naging sang-ayon sa'yo ang mga takbo ng mga pangyayari, pero yun nga, bilog ang mundo, tapos ka na doon sa down part, nasa taas ka naman ngayon. Parating na ikaw naman ngayon ang nasa taas. Lakas dudurugi, babangon ako at dudurugin kita. Tapos nakabangon ka na ngayon. Pero not necessarily man dudurog ka. It's just that, kumbaga, yung gusto kang awayin, sige, bring it on, bitch. Ganun ka. Ang tapang at confident si Libra ngayon. At tuloy-tuloy ang swerte, tuloy-tuloy ang parang pasok ng bagong mga experience, kumbaga kay Libra. Kasi it seems like ginawa mo yung part mo eh. Ginawa mo yung assignment mo. Hindi ka nagpatalo. Hindi ka nagpatalo sa mga negatibong nangyari sa'yo. Hindi ka magpapatalo. Kaya, swerte ay darating. Ingat, kuripot. Ingat ka lang kung merong mga pagkakataon na kailangan mo mag-invest ng malaking pera, ingat ka. Pangalagaan mo itong pera na ito. Pwede din na itong pera na ito, kayamanan, ewan ko, custody, pera, lupa, kotse. Maaring ito ang pag-aawayan nyo nitong controlling na tao na ito. Or maaring yun ang pinag-aawayan nyo, bahay. Pwedeng pinangangalagaan mo yung finances mo na meron ko ngayon kasi natatakot ka na baka isang iglap, makuha na lang sa'yo. Pwede din na ito ay on your road to financial stability. Si Libra, merong tao na trying to control your finances or trying to control yung mga decisions mo.
Um, ingat ka na mabudol ka ng taong 'to. But at the same time, 'wag mong i-park lang yung pera mo. Don't put all your eggs in one basket. At 'wag mong pagkakuriputan yung sarili mo kasi you deserve it. So, iwan ko na yun dun. Parang sakto yung kwento na sarado na siya. So, hingi tayo ng mensahe. Subscribe lamang po kayo. Like, share, and subscribe. Subscribe kayo kung gusto nyo maabutan yung mga pag-upload ng bagong videos. Kuha tayo ng mensahe kung gusto nyo. Uy, nice. Ang daming swerte ngayong March very nice. Wish fulfillment. Wish is granted. Kung ikaw ay nagdadasal na dumating ang iyong Prince Charming, padating na siya. Kung ikaw ay nagdadasal ng isang tao na tingin mong magiging kasangga mo sa buhay for the longest time, padating na siya. Di ba nga, Wheel of Fortune, nasa taas ka na, Libra. At kung ano man ito, be careful what you wish for though. Kasi if you make a wish, siguraduhin mo na handa ka doon sa pangyayari. Kasi it could come quick, it could come fast. And baka sabihin mo na, shit, uh, bakit ko ba hiniling to? Pero ibibigay yun sa'yo kasi deserve mo. So, kung big deal, big time yung hiningi mo, maging handa ka dun sa mga kaakibat na sitwasyon na maaari mangyayari nun. Doesn't matter kung consequence, kung positive o negative yung resulta ng wish fulfillment na yon. Pero, maghanda ka kasi, sabi ni universe, your wish is my command. Padating na siya sa'yo. Wish fulfillment. It will come to you. So, iwan ko na yun doon. Thank you, Libra, sa oras. At sana makita ko ulit next time. Ako po si A and see you soon. Bye-bye!